Good morning, good afternoon, good evening. Una po sa lahat, thank you so much po sa mga nanonood po ng video namin na ito. Thank you for watching. After na nga po nating mag-upload nung how to get passport for your kids, ay inulan nga naman tayo ng mga PMs. Yes, nagtatanong po sila kung papaano po ang online appointment sa DFA. And isa na nga po dito ang kaibigan ko na si Charlene Lumihok. And ito nga daw yung concern niya kasi ang hirap-hirap daw po mag-online appointment. Kahit tama naman daw po yung sagot niya, invalid pa rin daw po ang lumalabas. Kaya naman, tumulong po tayo sa kanya and finally, nakapag-book na po siya ng appointment. So, dahil po dito, naisipan po ng inyong lingkod na gumawa na lang po ng video para din po makatulong din po tayo sa iba na hindi din po or nahihirapan din po kumuha or magpabook po ng online appointment. Okay, let's start! So, punta po kayo sa www.passport.gov.ph/appointment. Ilalagay ko po ang link sa baba. And ito po yung screen na makikita nyo po. Pipili po kayo ng site na pinakamalapit po sa inyo. Sa akin, ang pinakamalapit po ay Legazpi City. So, yun po yung pinili ko. Then, after that, pipili na rin po kayo nung kung kailan po yung date na ang appointment na gusto nyo. So, luckily, nung pag-book ko po, pag-try ko po ngayon, madami pong slots ang available. So, yung green po, yun po yung mga slots na available. Okay. So, pag color red na po siya, like this one, yung fully book, ibig sabihin, fully book na po, wala na po ng slots para dyan. Okay, pagtapos na, next, and ang susunod po is yung mga personal data nyo po, personal information po nyo po. So, sagutan lang po lahat. Lalong-lalo na po yung may mga asterisk. Yun po yung pinaka-importante. Yung may color red na asterisk sa taas. Napapansin nyo po ba yun? Yun po yung pinaka-importante na kailangan nyo po lagyan ng data. Sundan nyo lang po ito habang sumasagat po kayo ng online appointment. And wag po kukopyahin yung nilagay ko dito, ha? Sample lang po yan. Gumawa din po kayo nung sa inyo. Okay? So, pagtapos na po yan, click next lang po. Then, ito po yung next. Mga information naman po ng inyong tatay at ng inyong nanay. So, pag wala pong tatay sa birth certificate, siguro, ako hindi gusto na try ha, pero siguro kasi may asterisk kasi siya, kailangan nyo po siyang lagyan. Lagyan nyo na lang po ng not available o kaya ay not applicable or NA. Yun lang po. Kasi baka mag-error po yan pag wala po yan ng nakalagay. Okay, pagtapos na, next ulit. Then, pipili ka ng application type. Pagbago or pag-renewal na, pipiliin mo lang po. Tapos, ayun, sasagutan mo lang kung sino ang contact person mo. Tapos ilalagay mo yung contact number. Pagkatapos, next po ulit. Then, yung address. Uulitin ko po. Huwag pong gagayahin dahil kung ano po yung mga sinulat ko dito dahil ito po ay sample lamang.
Okay, so ito na po yung last page na po ito. For review na lang po. Okay, kailangan mong checkan yan. Pag may nakaligtaan po kayo, or may nagkamali po kayo, pwede nyo po itong i-edit. Click nyo lang po ang edit. Ayun. Sinadya ko po talaga yan. Then, save. Para po makita nyo po. Okay. Pag okay na ang lahat, kompleto na po. Confirm. Then, pipili na po kayo ng processing type. May dalawang klase ng processing type, regular processing and special processing. And meron din ng payment method, 3 po yung pagpipilian nyo, GCash, PayMaya, and the debit card. So, ito yung address na pagsasendan po sa inyo ng passport nyo. So, kailangan nyo lang po yan, sagutan lahat. Especially po yung may mga asterisk. Wag po yun kakalimutan ha. Okay. Nandito naman sa baba kung magkano po yung babayaran nyo. May breakdown po dyan ng payment. So, nakabase po yan or nakadepende po yan kung ano po yung processing type na pinili nyo po dun sa taas. So, kung regular processing, yan po yung babayaran nyo. And special processing, yan din po yung babayaran. So, ito po yung total. Over the counter po pala yung isang method. Mali po ako nun. So, PayMaya and GCash, debit and credit, and over the counter. Okay, okay. Yung landmark, pinaka-importante po yan. Then, click mo lang yung Air 21. Yan po yung courier natin. Then, Pay Now. Pag clinic mo po yung Pay Now, automatic po yan, madedirect po sa kung ano pong payment method ang gagamitin nyo po. So, kailangan, take note, ang GCash or PayMaya ay kailangan po dapat may laman. Kasi automatic po siya magko-connect doon. Kagaya po nito. Ako, GCash po ang ginamit ko. So, automatic po siya. Input mo lang yung GCash details mo. So, yan na po yung binayaran namin nung pag-book namin. May confirmation po kayong marireceive sa inyong email, pati na rin po sa inyong cellphone. And after po nyan, after 24 hours, meron po kayong electronic receipt na marireceive and saka yung forms po na dadalhin nyo po sa DFA mismo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thanks for watching. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video na ito. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe.